lamang maraming ilalantad na mga sorpresa. At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Damasio, kasama si Doc Che Lejano. Okay, yaba! Magandang morning po sa inyo lahat itong umagang ito. Ito pong inyong lingkod, Doc Che Lejano. Sa ngalan po ito ni Ferdy Damasio. Nasa programang Yes Yes Yo, tapasyo tayo na mapapanood sa Aliw 23, Sky Cable 72, Signal 24, TV Plus 27 at for the box 25. Nakalimutan ko, sabi ko naman 32. So, sabi sa inyo, magkakaroon tayo ng pagkakataon na magbago-bago lahat yan, kaya magulo, di po ba? So, kailangan natin tingnan na kapag hindi nyo kami nakikita, ay mag-scan naman kayo. Di ba? Scan nyo na lang yung inyong mga boxes, mga digital boxes, etc. Ha? Okay. So, una natin topic ngayon, medyo light ang gawin natin para medyo mas maganda. Tsaka maliwanag kasi light, di ba? Okay. So, ang topic natin ngayon, ang nakita ko medyo maganda, ay yung katatapos-tapos lamang na Golden. At ang mas importante po ron ay dahil po si Jokoy ang naging host, Pinoy. Di po ba? Kaya kailangan purihin natin. Congratulations, Jokoy, sa iyong hosting. Pero, umani rin siya ng konting eklat-eklat na meron na ng mga walk-in nam na sinasabi na misogynistic. Pero alam nyo naman, gaya namin dito, alaskador kami. Pag nang-Alaska ka, basta tumawa yung tao, nakakatawa yun. It's a joke. Huwag nyo seryosohin. Kapag ikaw ay nagjo-joke, may character ka na pinoportray, parang acting din po yan. Tama. Hindi nyo pwedeng sabihin na, for example, si Liam Neeson, di ba? Actually, siya yung sa Liam Neeson dun sa Holocaust, di po ba? Siya yung role, ano nga ba yung title ng sining yun? Ilagay nyo na lang dito sa ano. Tsaka yung bungad natin, si Janet to, si Ikida Janet sa unang-una. Then Stone Trooper, Berto Bert Leila, LMX, Red Maple Leaf, Mario Noishi, Josephine Angeles. Sila yung mga mga bungad natin dito sa ating mga YouTube, yung mga hilig sa YouTube. So, pagdating naman po sa Golden Globes, ay siyempre, ay kumbaga sino ba sa Oscars yata, iba pa yon, di ba? Yun din ang malakas mga Alaska. Tsaka, ang pinaka nakakatawa po kasi ng mga joke, yung may bahid ng katotohanan, if not totoo, na binabanggit mo na dapat hindi mo babanggitin, tapos may pinakikita pa kasi sila, reaction daw ni Taylor Swift kasi in Alaska. Okay, unahin natin yung Golden Globes. Napanood nyo na ba to? Ako napanood ko yung Best Motion Picture na Oppenheimer. Actually, interesting po yun. Kasi si Oppenheimer, pinakikita nila yung exciting parts doon, yung hindi sila sigurado kung ano mangyayari. At the same time, parang they were afraid to let the genie out of the bottle. In other words, hindi mo maipababalik yun Kapag na-discover mo na kung paano gumawa ng bomba, hindi mo na ma-undiscover yun. Ang nakakatawa lang nga ay sa siyensya na kapunta na raw tayo sa buwan, pero hindi tayo makabalik kasi yung technology para pumunta sa buwan ay nawala raw. Plus, lahat po ng kinuha nilang mga video, simula po nung nag-take off hanggang nag-moon landing, hanggat nag-mission lahat, nawala na raw ng NASA lahat ng mga video nila pagdating po sa buwan. Hindi po ba nakakatawa? Diyan po tayo maniniwala at parang sinasabi nila na totoo nga yung mga sinasabi ng mga flat earther na hindi tayo makakalabas man lamang ng orbit ng dito sa ating planeta na Earth because meron pong Van Allen belt na saksakan ng katakot-takot na radiation na dumapo ka lang doon, masusunog ka na. So, yan po ang mga sinasabi nila. Anyway, yan po yung nangyari sa Oppenheimer na sila ang Best Picture. Hindi lang yon. Christopher Nolan, Oppenheimer, Best Director. Di po ba? Tapos, sino pa ba? Best Actor, si Cillian Murphy sa Oppenheimer. Diba? Yeah. Best Performance by a Male Actor. Best Actor nga. Tapos, ano pa ba yung medyo maganda-ganda at mag-identify tayo? Musical or comedy, yung Poor Things. Yun yata yun di ba? Tama, yung Poor Things. Actually, mukhang maganda po yung Poor Things. Kaya lang, hindi pa natin mapapanood dito sa atin. Wala pa yata. I'm not sure kung available. Ang ganda, alam niyo po kung ano maganda sa Poor Things? It is a reimagination and a retelling and sort of rehash ng Frankenstein. Ang diferensya po, instead of lalaki si Frankenstein, si Emma Stone
na Best Female Actor. Best Actress, bali lumalabas. Si Emma Stone, na dating nasa La La Land. Tapos, ang role niya ron ay siya yung female Frankenstein. Yun ang maganda. Retelling din siya eh. Actually, I think it's somewhere along the lines of La La Land, yung storya nun. And on the other side of it is Frankenstein yung retelling niya. Kaya, research ko lang. Kasi sabi ko, nanalo si Emma Stone. Magaling na actress yan eh. Yung normally, romantic comedy. So, Poor Things had Best Actress. Tsaka, Best Motion Picture was Poor Things na comedy. Yung drama was Oppenheimer. Tapos, ano pa ba? Ay, yung kay Best Performance in a Drama naman, sa Killers of the Flower Moon. Si Leonardo DiCaprio, tsaka directed by Martin Scorsese. Oh, yan po. So, magaganda rin naman po yung nangyari doon. Anatomy of a Fall, hindi naman ako interesado sa mga ganyan eh. So, at least, ang babantayan ko rito, actually, na-download ko na yung Killers of the Flower Moon eh. Yan po ang style ko. As I said, i-download nyo na lang po itong mga ito kasi at the same time na actually kung gusto niyo yung theater experience, pumunta kayo sa theater. Or kung medyo may pera kayo, gumawa kayo na sarili yung home theater. Pwede naman eh, surround pa. Pero iba pa rin po yung diferensya kasi ang cinematic experience po includes the audience na sabay-sabay po kayo nagre-react. Some more than others and at the same time, especially pag comedy na pagdating sa mga Amerikano, minsan yung mga Pinoy hindi nila makuha yung comedy ng kano. Kasi very cerebral minsan eh. Okay, so Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Poor Things, yan po ang mga nanalo sa Golden Globes. Now, let us go to Jokoy. Ano po ang dapat nating malaman at mapuna pagdating kay Jokoy? Well, napakagaling po na komedyante. Tsaka ginagamit din po niya. Ang ginagamit ng mga komedyante, kung ano yung experience nila eh. Kung ano yung environment nila. Lahat. Kaya si Jokoy, syempre maraming kwento at maraming jokes tungkol sa mga Pinoy. Ngayon, kung talaga ba naman gagamitin natin yung parehong batayan ng mga walk-in nam pagdating po dito sa mga jokes, eh para tayong mga tanga. Because ang lalabas, hindi natin mapagtawanan yung sarili natin. Hindi po ba? Eh lalo na tayo, pag may nakitang madapa, pagtatawanan natin kasi nakakatawa yun, slapstick. Pero tutulungan ko yun. Kapag nadapa yun at nasaktan, lalo na titingnan mo kung nasaktan, nadapa, lalo na kung matanda, eh, matatawa ka eh, pipigilin mo syempre. Pero ako tutulungan ko yun. And then, ngingitian ko pa siya. Sabihin ko, Tatang, dapat mas maingat po tayo. Notice, huwag kayong madapa. Hindi pwedeng ganun na sasabihin nyo sa tao. Negative yun eh. And the brain doesn't recognize negative. Sabi nyo, ayoko madapa, huwag ako madatapa. Hindi, dapat sinabi nyo, mag-ingat po kayo dapat. Yung positive ang gamitin nyo. Huwag yung negative na sentence because that doesn't make sense to your brain. Okay? Huwag ka madapa, lalo chances are madadapa ka. Sabihin mo, mag-ingat ka. Dahan-dahan lang. O, Tatang, may masakit ba? Tutulungan ko yun. Yun ang pagkakawang gawa. Pero, pagtawanan mo, iba naman yung wow! Which actually, pag magkaibigan kayo at nakita nyo yung kaibigan nyo na dapa, hindi po ba lalo natin dinuduro na lampa? Hindi po ba? Ganun tayo pag magkakaibigan eh. And syempre, we cannot control ourselves na when you're in a crowd, makita mong may nadapa, nakakatawa yun. Hindi po ba? Yung matalsikan ng putik, nakakatawa rin yun. Pero syempre, nakakainis yun dun sa natalsikan ng putik. Hindi po ba? Nakakatawa yun. Bang! Papaso tapos sasabo yung putik na maduming tubig. Tapos mababasa yung mga tao yun. Hindi po ba? Tapos yung iba pa na gigit-gitan, well, yun naman medyo delikado. Mabasa ka, okay lang yun. Mapapaya ka lang eh. Pero yung gigit-gitan mo kasi nandun nag-iintay ng jeep sa kalye na mismo. Diba? Ito naman ginawa ni Jokoy daw, misogynistic daw. Kasi ginawa niyang topic si Taylor Swift saka si Barbie. Sus Mariosep, pati cartoon. No. Anyway, meron pa naman ako comment dyan na matututunan natin kung kay Barbie. Meron pa tayong 10 minutes. Oh. Okay, misogynistic daw. Bakit? Ano yung joke tungkol kay Barbie? Kasi plastic doll daw na may boobs. Bakit? Wala bang boobs si Barbie? Alam nyo pa ang actual na measurements ni Barbie? Kung si Barbie raw ay gagawin natin actual na tao, alam nyo ang measurements niya? 44, 22, 36. 44, 22, 36. Oh, yeah. Pero hindi po masyadong unusual yun kasi may kilala ako ganun.
Lagi po sumasakit ang likod kasi bad posture, kumukuba lagi. Pagkatapos, ang laki pa ng boobs. The other side of that naman is, meron na rin naman mga 36, 26, 36. Actually, malaki na yun. Kung yung babae 5 feet or below or 5'3 and below, malaki po yun. Kasi proportion ang titingnan nyo eh. Pero totoo po eh, ang Barbie po, pag ginawa natin totoong tao, 44 po yung dibdib ni Barbie. Ganyan po kalaki. Kaya, dal po yun eh. Di po ba? Eh, nakakatawa. Eh kaso, syempre, si Margot Robbie, hindi naman ganun kalaki. Pero syempre, pinamp up nila para magmukhang Barbie. Okay? Ang ibig lang naman sabihin natin sa Barbie is yung parang sexy talaga. Hindi po ba? Tsaka, ang negative naman po ron is medyo airhead naman talaga si Barbie eh. Kasi noon nga, ang mga blondes, sabi nila, medyo tanga-tanga. Pero actually, di naman yan eh. Yung mga brunette, medyo marami rin tanga. Eh, marami rin naman kagaya ng mga lalaki, marami rin tanga, hindi po ba? Ang katangahan po kasi, yan po ay walang gamot. Tama. Mariosep. Oh, isa pang joke. Nagalit daw si Taylor Swift kasi inalaska siya. Bakit po? Dahil pagdating po raw sa National Football League, yung boyfriend niya po ni Taylor Swift ay naglalaro po sa National Football League, yung kanilang American football, ay ang problema, mas marami raw kuha si Taylor Swift kaysa sa football game. Eh paano? Ang ginagawa po ng NFL, since girlfriend nga yung isa, pagkatapos rara, cheerleader, ek-ek dun sa kanyang boyfriend, eh gusto ng NFL siyempre, mahuli yung audience na mahal si Taylor Swift, yung mga fans. Dumadami ngayon na nanonood, I can see Taylor Swift when I'm looking at football, even if they hate football, they don't like football, they don't understand football, because nakikita si Taylor Swift, susubukan na rin nila ngayon manood. Ganyan lang po, style booking po yan. Marketing ek-ek eh. Pagkatapos, ginawa nilang issue. Bakit daw ginanon in Alaska si Taylor Swift? Bakit tinira si Barbie? Sus Mariosep. Joke lang po yan. Hindi po totoo yan. Joke lang. Nakakatawa. Ngayon, kung 100% ng audience magagalit, eh hindi na performance yun. Talagang pinuntahan nyo yun para mang Alaska kayo at lait-laitin yung komedyante. Pero kung nakakatawa, just like a performance, lahat po ng pumupunta ron, hindi pumunta para kontrahin. Pumupunta ka to be entertained, kaya ka nagbabayad. Ngayon, kung pupunta ron kukontrahin mo, eh napakalaking tanga mo. Tatanggalin ka talaga dun sa audience. Kasi bakit ka manunood na hindi mo pala gusto yung panunuorin mo? Hindi ka lang tanga, walang kwenta ka pang tao. Huwag ka nang manood. Parang dito po sa show namin. Kung ayaw nyo yung pinagsasabi ko, huwag kayo manood. Ang dami-daming channel na pwede nyo panoorin. Ang dami-dami. Million po ang mapapanood nyong iba. Huwag kayo sa akin. In fact, kung ayaw nyo sa akin, wala naman po akong pakialam dun eh. Kung ayaw, di wag. Hindi ako namimilit. Mariosep. Wala naman mawawala sa akin kahit wala kayo eh. Okay? Ngayon, I do it for my audience. That's why yung sinasabi sa akin, dapat di mo sinasabing ganyan, dapat ganito, dapat ganyan. Sabi ko, ang dami mong sinasabing dapat ako. Kumuha ka sarili mong show. O, yun lang naman na napakasimple, hindi po ba? Okay, ang magandang topic natin ngayon na nasa gasaan ko lamang. Pero dun sa mga nakabikini uli na nandyan sa internet. Well, Kent, pakilabas mo na nga itong asukal. Importante ito para sa health natin eh. Yung pinadala ko kanina. Yan! Nakikita nyo po yan? Okay, may tubig doon, chocolate, tapos merong pineapple drink, and then chocolate din po yata yung dalawang sunod, tapos yung nasa gitna, hindi ko alam, iced tea yata yan eh. And then soft drinks. Naku, paborito ko pa naman yan, yung grape na yan, sus Mariosep. Pagkatapos, another tea, and then soft drinks, and then yung nabibili sa 7-Eleven, yung mga malalaki na parang yung masarap na malamig kasi may yellow. Pagkatapos lalagyan nila ng flavoring na may kulay. Ay, naku, sarap-sarap yan. Okay, yung nakikita nyo po sa baba, yan po yung laman na asukal na nasa loob ng bawat inumin na yan. Tingnan nyo yung nasa kaliwa, tubig, walang asukal. Tingnan nyo yung nasa kanan, yung nabibili natin sa mga convenience stores. Ang laki, doble. Ang estimate po dyan ay, yung iced tea sa gitna, that's about 25 grams of tsaka yung mga soft drinks. That's about 25 grams of sugar. Tingnan nyo yung soft drinks second to the last sa kanan. Mga 30 grams of sugar yan, more than 25. Well, let's just say mga soft drinks 20 to 30. Yung malaki po na container na yun, kaya maraming asukal, is mas malaki ang laman. Siguro kalahating litro yan eh. Kaya ganyan karami din yung asukal. Okay?
Tapos yung mga nasa kaliwa, dahil mas maliliit yung lalagyanan, mas konti asukal. Pero tingnan nyo yung dalawang parang tsokolate ron na Tetra Pak. Ang dami ring asukal, ano? Okay, bakit po importante yan? Ang dapat po nga natin i-avoid ay asukal. Lalo na't yung ganyan, processed sugar. Kung makaka-sugar kayo, ako, muscovado po ginagawa ko o ginagamit ko, or at least brown sugar. Bakit po? Napaka-unhealthy po niyan. Napakahirap natin na ma-digest at ma-process sa katawan po natin. Ang nagiging problema ay sa dami ng asukal, lalo kayong tataba. That's why ako po, bihira po ako mag-soft drinks. Paminsan-minsan, let's say actually, in the past year, wala pa ako 10 beses po na nag-soft drinks yata. Wala pa 10. Of course, pag nandun naman sa ibang kainan sa labas, o kaya may handaan, kung wala ka mainom, wala mangyayari talaga. Pero normally, hindi na po ako nag-order eh. Although, depende po sa kinakain. Okay? That being said, yung storya po dyan ay, kung makaka-avoid po kayo, kagaya niyan, may tubig, gumamit na lang po tayo ng stevia. Kasi at least yun, halaman na parang may asukal na lasa, pero actually 0 calories literally. Ang alternative ninyo naman ay yung aspartame. Yun ang pinakamalaking problema kasi nakaka-cancer po ang aspartame, lalo na't marami kayong iniinom. Masama po sa katawan yan. Lason po yan. Sinasabi po nila na acceptable kapag umiinom ka. Pero wala namang gumawa ng long-term study para malaman natin, except yung ginawa po nila sa mga daga. Yun ang problema. Masama po ang aspartame. The other side of that is, akala nyo po, since nag-aspartame kayo, nababawasan yung inyong cravings. Hindi po. Pareho po sa cocaine, ang center ng utak natin kung saan nagsistimulate yan pong asukal. So, napaka-importante minsan na pag kumain ka, naghahanap ka ng matamis sa dulo ng kain mo. Okay, kung nagsistevia ka, okay lang yun. Para ka nagwi-withdrawal from sugar eh. At the same time, ako po ang ginagawa ko ngayon, hindi na nga ako mas madalas mag-stevia ngayon eh. Tubig na lang talaga. Pero, eto naman, medyo maarte rin ako eh. Hydrogen water po ang iniinom ko. Meron po mga container na ganyan. May mga mura naman na mabibili kayo eh. Ang diferensya, ako po, in-eksperimento ko na. Meron ako panukat kasi ng content ng tubig. Yung ginagamit po ng total dissolved salts na sensor, meron po nagde-detect talaga ng hydrogen. Plus, yung pH. Mas maganda po, alkaline water ang iinumin, mas mahal lang din. Pero kung bibili kayo ng sarili yung parang generator nun, lalabas, over a length of time, mas mura. Kung bibili naman ako ng malaki, 25 mil, yung nakakagawa ng galon, ba't naman ako magagasto sa 25 mil? Pwede naman 800, 1,000, 1,500 lang, di po ba? Pero, ano nga na, charge ka ng charge, siguro mga every 2 or 3 days. Pagkatapos ang lumalabas naman, hydrogenated water yon plus alkaline po. Pero dapat po, inumin nyo agad. Huwag nyo patatagalin. In spite of the fact na tatagal yon for a few hours, mas maganda yung kagagawa pa lang, inumin nyo na. Kung gusto nyo may ice, okay lang din yon. Kung ayaw nyo ng ice, gusto nyo medyo maligamgam, actually, mas maganda yung tap water lang na malinis. Kasi filtered water nga po yung ginagamit ko dyan para safe. So, tanggalin mo na yung sugar, mag-hydrogenate po tayo ng water natin, hindi naman ganun kamahal yan. Pagkatapos, kung gusto niyo naman ng sugar, mag-stevia na lang po kayo, mas safer pa, tsaka halaman po yan. Okay? So, the other thing is, at least mababawasan ang carbohydrate intake ninyo. Okay? Unlike, kanin tayo ng kanin na nga, yan. Magsusoft drinks ka pa, nako, kaya mataas ang incidence ng ating diabetes. Dahil nga tayo ay malakas sa carbohydrate. Kaya ina-avoid ko talaga yan as much as possible. That's why yung diet ko po is mainly protein and fat. Yung fat po kasi, kailangan mo para sa fat-soluble vitamins. Nadi-dissolve po yung mga fats dyan. Yung protein, definitely kailangan mo yung protein. Now, when you're talking about your glucose requirements, yung liver nyo po, ginagawa yung normal requirements nyo na lang. And at the same time, mas healthy yan. Huwag nyo makakalimutan syempre. Alcohol pa, nako-convert din yan. Yan ang pinakamasama. Kasi kinakain po niyan yung mga B vitamins nyo. That's why you have to replenish it. That's why you have a hangover because kulang na yung B vitamins na kinain nung iniinom mong alak. Yun po ang problema dyan. Okay? So, at the same time, tingnan nyo na lang yung laman na asukal. Ganyan po kagrabe, ganyan po kahirap i-dissolve yan, ganyan kahirap gamitin ng katawan, kaya po tayo tumataba. Tanggalin nyo po ang soft drinks sa diet ninyo. Kung hindi nyo kaya, kurut-kurut muna.
imbis na buo yung soft drinks na bibili nyo, bumili kayo ng pinakamaliit na possible, and if possible, unti-untiin nyo lang. Alam nyo po kung gaano katagal pag bumibili ako Mountain Dew? Tumatagal po sa akin 3 buwan minsan yun or more, bago ko maubos yung 2 litros. Pero yung Pocari Sweat, minsan kaya ko ubusin isang araw yung 2 litro eh. Pag Pocari. Of course, may glucose din po yun. Pero hindi siya soft drinks. Ang importante po ron is yung electrolytes eh. Although binabawasan ko na rin po yun, I actually take Pocari after a workout. More on after the workout. Tapos dinidissolve ko rin dun yung yung apple cider vinegar. 1 jigger po nilalagay ko ron eh para hindi ganun kaasim kasi masakit sa ilong yun. Tsaka asim eh, yung apple cider vinegar. So dinidissolve ko po yan dun sa Plus pati yung lactobital, yun pa isang maganda because that is the gut biome na dadagdagan po. Parang lactobacilli ng Shirota strain. Pwede rin po yun. Yan yung mga healthy. Alagaan po natin ang sarili natin. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio. Kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topacio! Nagbabalik po ang Yes, Yo Topacio at nandito tayo sa bahagi ng programang Tinuguri. Pakita mo, tweet mo, uy. Okay, siyempre magsisimula tayo sa mga hihiling sa iyokto, mga iyokto. Dito po guys, kanina binati na natin mga bungat. Ikita dyan, it's Stone Trooper, Bertubert, Leila, Bertubert, LMX, Red Maple Leaf, Mariano Ishi, Josephine Angeles, Mayer Sereno, Nestor Hustado, London, Ontario, Canada. Yung pala si Nestor Hustado. And Lawrence Ablan, Jasper, Albert, Canada, Bertubert, Jokoy and Joko, nasa news. Si Jokoy, yung komedyante. Si Joko Wee, actually si Joko Widodo, yan po yung Prime Minister ng si Joko Widodo, Indonesia, na ating nire-request na bigyan ng pardon ba o clemency? Kasi nga, death penalty yung ginawa niya dahil possession of drugs eh. Ngayon, actually ako po, kung talagang ma-prove na siya ay nag-smuggle, dahil nalitis na po at umamin na po yung mga tao rito na hindi alam ni Mary Jane Veloso na droga yung dala niya. Kasi 6 pounds po yun ng droga eh. 6 pounds. Kung hindi alam talaga, sana po nga may clemency. Hindi niya alam, hindi binuksan, hindi niya alam kung ano laman. Medyo, sabihin na natin, ito tatanga-tanga. Kasi pag may nagbibigay po sa inyo, lalo na't balot na balot, never accept it unless alam nyo ang laman. Kaya sasabihin nyo, pakidala ito, buksan natin. Na nandun yung mga magbibigay sa iyo. May binigay sa yung maleta, buksan natin. May mga nakabalot, buksan natin. Mahirap yun eh. Ngayon, ang problema, kahit nabuksan mo na, ay kung may mga silid-siliran yun sa ilalim ng lining. Hindi mo pa rin alam, droga pala laman. Patay tayo dyan. Di po ba? So, wag po tatanggap ng mga padala-padala. Kahit nasabihin mo, kaibigan mo yon na matagal mong kakilala dahil nirecruit ka, kailangan responsable ka. May nangyari sa iyo eh. Ngayon, kung paggaya ng mga Pinoy naman well, ayong sabihin to, pero ayoko po na ang buong taong bayan, buong sambayanan ng Pilipino, sambayanan ng Pilipinas, ang magbabayad ng blood money sa krimen ng ibang tao. Dahil lamang, death penalty rin yung masasapit niya dahil sa krimen na ginawa. Kriminal ka, ginawa mo yung krimen, alam mo yung parusa, nahuli ka. Bakit yung taong bayan ng mga Pilipino magbabayad sa katangahan, kawalangian, kabastusan, at yung krimen na ginawa mo, bakit taong bayan ang maaabala sa iyo? Hindi naman ganun kasing grabe yan na yung mga tao sa Mindanao at Visayas nagbabayad para sa transportasyon ng gumagamit ng MRT, LRT. Very similar but not the same. Kasi yung krimen yun eh. Ang pinag-uusapan natin dito, for example, yung mga subsidy. Okay? Alright. Bertubert, Elizabeth Quinones, Dante Sarate, Schindler's List. Thank you for the title, Dante. Tapos, maganda ang Poor Things. Puro nga lang. Siyempre, Poor Things nga. Teresa Gicoma, you're from Gangnam, Hong Kong. Nitz Ilustre, Alvibal. Tapos, Leo E. Mamadra. Hello. And, ito. Ano ba?
pulburon. Presyo, murang-mura. Namibigay ng pulburon. May nagtanong dito, mamaya, mabuti natin. Malot, si Kiko nagselos daw kay Gabi. Jim pare! Tapos, ngiti ni Gretchen Ho, Miss Opportunity. Nagalit si Gretchen Ho, Miss Opportunity daw. Ewan ko kung ano yung sabihin. Leo, Zaira Torres, Doc, I love you po. I love you, Zaira. Noel Sico, Kingdom of Saudi Arabia. Mangwan Bukid, Gentle Hair, 1225. Masyado kasi silang maka-Taylor Swift kaysa sa Pilipino. Leo, dumadami plastic na tao at maraming nanoplastic sa bottled water. Actually, yun nga problema nga eh. Ang nanoplastic po, pag pumasok sa atin, pwedeng pong masugat-sugat yung aporo na sikmura natin tsaka yung aporo ng mga intestines. Yun ang problema. Tapos siyempre, medyo toxic yan pag nakapasok na sa bloodstream. Natutusok-tusok din po yun kasi. Tapos, Malot, Leo, Presilin Stanadage. Stanadage? Stanadage. Hindi ko alam kung paano i-pronounce eh. Stanadage. O yun. Ano po yung aspartame? Hindi aspartame, aspartame. Yan po ay artificial sweetener na chemical. Ini-stimulate yung inyong mga senses na parang asukal yung iniinom ninyo. Ang problema po dyan ay lason po yan. Especially in large doses. I'm not saying na konti lang na aspartame. Sabi, yun nga ang problema minsan eh. Cumulative po kasi rin yan sa katawan natin. At the same time, yung nangyayari po dyan ay yung mga diet soft drinks does not change your habit because nangyayari pa rin po na yung kinakain mo na masarap sabayan ng soft drinks, kinakain mo pa rin. Masarap kumain habang may soft drinks. Nasi-stimulate yung sugar, nasi-stimulate yung appetite. And of course, remember, 30 minutes bago ma-realize ng utak mo na punong-puno na yung tiyan mo, bundat na bundat ka na. Nangyayari kasi sa akin yan madalas, lalo na handaan. Leo, sarap ng Ramco. Of course! Leila, mas okay yung alkaline water lagi. Kahit sa kape, alkaline gamit ko. Well, nawawala na po yung pagka-alkaline ng tubig kapag nilagay nyo sa kape kasi acidic yung kape. Okay? LMX Red Milk. Polvoron, may asukal ba? Yes! Pero meron na pong polvoron na medyo popular na rin po dahil ginagamit nila stevia. So, hindi sugar. Del Cayabyab, ilang grams ang recommended sugar intake? Actually, you don't need to take any sugar at all because all your sugar requirements are done and given to you by your liver during the day. Hayome Merced, Yesyo Lejano, ay sus Mariosep. Nestor Hustado, one meal a day ako pero nagtitake daw siya ng candy or gum between intermittent fasting. Actually, once nag-intake po kayo, lalo na candy, yung chewing gum, may asukal din po yun. On the other hand, yung meron ding chewing gum na aspartame ang laman. Ang problema po dyan, yung aspartame nga, lason, lalo na't matagal mong ma-intake. Ang problema dun sa candy, nag-break na po yung fast. You cannot use candy kapag nagugutom ka in between your fasting. Adjust nyo na lang po, uminom ka ng tubig. Kung gusto mo nga, sabi ko sa'yo, lagyan nyo ng stevia. Hindi pwedeng kumain kasi pagkain po ang candy. Ang chewing gum, ganun din po. Although aspartame does not qualify, no? Yung gum na aspartame. Pero if you take it for a prolonged period of time, syempre, cumulative din yan. Ako nga po, ginagamit ko yung chewing gum pangtinga. Kasi mas harmful po sa ipin na kayo ay magagamit ng toothpick, lumalaki, there's more friction, tapos yung mga gaps sa ipin nyo, pwedeng masira, pati yung mga pasta nyo masisira pag nagtutoothpick kayo, nagtutoothpick. So, yung chewing gum mas better. Tapos, Mallet, Leo, may video na bulok yung loob ng ilong, nang tumitira sa ilong. Yes, of course. Habang kayo nagko-cocaine, nagsisniff kayo, nagsusnort ng cocaine, nauubos po yung lining, yung mucosa. Nauubos yan. Kasi ano yan friction. Dahil nga yung powder na yon ay, well, anything that you put na parang nirarab nyo yung mucosa nyo, talaga mauubos. No different from kinukutkot yung ilong. Kaya madalas din po yung mga nagko-cocaine, nagno-nosebleed. Roger Dat, tapos Leonisa Millanes from Tarlac. And then Leo, Dennis Asis, 888-777,
FB comments, pakibasa po. Ay, kaya ako po hindi nababasa yan at napakalayo. Dalawa lang ang telepono. Mahirap nung magtatalong telepono pa ako. Kukunti lang po kasi nagko-comment. That's why I prefer using what's it? I prefer using Twitter as well, X pala, as well as yung YouTube. Nandito po halos lahat naman na nagko-comment eh. Leo, free, lahat ng free sa food masama. Sugar-free, fat-free, cholesterol-free. Actually, chemical po yan eh, kaya ganyan. Totoo bang hindi pwedeng alkaline pag umiinom ng medicine? No, that's got nothing to do with it. Mas masarap snacks in between meals ay nuts, lalo na yung mani. Lalo na yung buhay. Hindi lang nuts wag ng balot sa sugar. May nuts talaga na balot sa sugar. Tapos, Ray Trinidad, what can you say about 3-in-1 coffee? We can't identify the sugar and powdered milk in it. Hare Krishna. Hindi. May asukal po yun. Kung wala man asukal at matamis, aspartame yun. And, kanina ko pa sinasabi, masama ang aspartame. Okay, punta naman tayo sa X. Meron pa tayong, let's say, let's do this in 1 minute. Fop E, Scarlet King 26, James Henry, Mr. Montero, Ros Pablo, Ayin Josa, Ferdinand Peran, Ape Polinario, Macarseo 24, Richard Ruiz, Jeray, and Japoktin, Leo Imperial, Lil Boy, Rolly Malyari, Ros Pablo, Reynaldo Surante, George Cruz, Imelda Labrador, Andres Juan Abella, Isigani Adriano, Jusel Ronnie Arceo, Makapili Ultraman, Sagittarius, and si Drizel. Maraming salamat sa inyo pagtagilig. Yung so kayo Animals. Hoy! Nagbabalik po, Yeba! Ito po yung lingkod Dr. Leano sa Yes Yes Your Passion. Ito na ang ating last segment. At ito naman medyo controversial topic ang gusto ko i-tackle because we have like, 8-9 minutes more? Okay. Napasa na po ang panukalang batas sa South Korea. Hindi po sa atin. Meron tayo parang ganito yata eh. Pero actually walang nag-i-enforce. Which is good. At the same time kasi, well, controversial topic kasi kami po Ilocano. At ito pong practice na to na binaban nila, eating and selling, ay siglo ang binibilang, hindi po dekada, siglo, centuries. Kaya lang, siyempre, nagbabago ang lipunan at nagbabago yung panlasa. At the same time, siyempre, parang nagbabago rin ang sikmura. Parang ano yan eh, parang babae at lalaki magrelasyon. Kung meron kang panlasa, siyempre, doon pupunta sa tipo ng lalaki, tipo ng babae. Ngayon, pag iba naman ang criteria mo pagdating sa relasyon, nagiging patibayan na lang ng sikmura. Kasi papatol ka sa pangit, sa mataba, sa mabaho, kasi iba yung criteria mo. So, it's either panlasa o sikmura. Ito naman po ay apektado pareho yan. So, galit yung mga tao sa paraan kung paano kasi raw pinapatay yung mga aso. So, bawal na po ang eating and selling of dog meat. Pero, panukalang batas lang po yan. Okay. Nakaka-improve daw po ng stamina, lalo na sa mga Koreano kapag summer. Okay? So, actually, kukunti na lang po ang kumakain doon. Unlike dito po sa atin, yung mga Ilocano, hindi namin iniisip yan. Kasi normal po sa amin yan eh. Although, hindi ako ganun kadalas din. Actually, I've eaten siguro less than 2 dozen times aso. Pero normal po yan eh. God gave us dominion over all things. Lahat ng makakain mo, lahat ng hayop. Of course, I will not eat my pet. Pet ko nga yun eh, hindi ko kakainin yun. Eh kung yung isda nga, dahil ko alaga isda, arwana, tapos yung mga siklid na iba, yung mga bukol-bukol, tapos ano pa ba? Yung mga aso, dami kong aso, nililibing ko yun. Hindi ko kinakain. Okay? Kasi nga, meron kang emotional bond eh. Pero, meron naman mga farm dyan na talagang pinalalaki. Eh kung manok nga, inaalagaan mo, pagkatapos pinansasabong mo, niluluto mo rin, ginagawa mo tinolan, hindi mo naman nililibing yun, Jesus Mario Jose po. Okay. Ang ayaw nila kasi ay kinukuryente raw yun o binibigti. Pero ano ba diferensya pag napila yung kabayo, babarilin mo sa ulo? Hindi po ba? Ganun din yun eh. Tapos, ano ba pagpatay ng baka? Ano pagpatay ng manok? Di ba kikitilin mo yung yung liig? Ginagawa ko na po dati, bata pa ako, mapatay ako ng manok eh. Tapos ibubunutin mo yung buhok,
Pagkatapos, sislit mo yung throat. Tapos, you let them bleed out. Gagalaw-galaw yun. Kikisay-kisay, kikislot-kislot. Hanggat sa maubos yung dugo. Yun. Tapos, syempre, yung baboy, ganun din. Yung baka, yan. Nakapag-witness na po ako ng ganon. Syempre, yung mga iba ayaw yung ganon. Pero, ang lumabas po, dumadami na po kasi ang nagiging pet ang aso. So, nagbabago na yung lipunan. Noong 2022 raw, sa Korea, 25% lang. Ang 25% na ang may aso. Dati, 16% lang daw ang may aso noong 2010. So, 13 years ago, 16% lang ang may aso. Ngayon, 1/4 of the population na meron pong aso. That's not a problem. Kaya lang, eto nga, centuries old na raw yan. And normally, yung mga matatanda at may mga restaurant. Okay? Nagulat ako kasi ang restaurants pala sa, ang data, 3,000 restaurant sa South Korea ang nagsisilbi at naghahain, nagluluto ng aso. 3,000 restaurants. 3,500 dog farms. Talagang pinalalaki nila yung aso para kainin. Walang pagkakaiba po yan sa kambing, tupa, baboy, baka. Lahat po yan farm. Raised for food. Okay? Ang dami ng aso raw po na pinalalaki sa Korea ay 1.5 million dogs. Naknan tinapan, dami. No? So in other words, 500 dogs per restaurant yan. Kung 3,000 restaurants and 1.5 million dogs. Mas mababa nga estimate ng gobyerno eh. Sabi nila, 1,100 farms lang daw. Ang sabi ng mga farmers, may asosasyon sila, 3,500 silang miyembro. Tapos ang sabi, 1,600 lang daw ang restaurant. Pero actually, nag-register yung mga restaurants, 3,000 sila. Okay? So, anong nangyari? Ang sabi nila, teka, hanap buhay namin yan. May mga customer kami. Kasi supply and demand lang po yan. Kung walang kakain, mamamatay yung restaurant. Hindi na pupuntahan ng tao. Di po ba? Pero kapag yung mga tao naging kultura na nila, sino may karapatan manghimasok? Pinipilit ba natin kumain ng baboy ang mga Muslim? Hindi. Pinipigil ba tayo ng mga Muslim kumain ng baboy? Hindi. Bakit kailangan pigilin natin yung mga tao na kumakain ng aso? Huwag na natin pakialaman sana. Kasi hindi ka naman kumakain eh. Ba't mo pakikialaman? Walang pagkakaiba po yan. Baka magsimula po yan. Hindi ka pwedeng kumain ng baka. Hindi ka pwedeng kumain ng baboy. Bawal na kumain ng lahat ng karne. Kasi ang mangingibabaw dapat yung mga vegetarian. Wala pong pagkakaiba yan. Kumbaga, parang ano yan eh, parang weeds. Bigyan mo ng maliit na lugar, kakainin lahat yung garden mo. Ganyan po yan. Kaya dapat sa mga ganyan, wag natin simulan. But still, respetuhin natin yung mga ibang tao. Hindi naman kita pipilitin kumain ng kahit anong ayaw mo eh. May mga chicks ako, ayaw kumain ng burger, ayaw kumain ng hotdog, ayaw kumain ng pizza. Isa pa, ayaw kumain ng dinuguan. May mga ganun pong tao. Hindi mo pipilitin yun kung ayaw niya kumain. Pero, pag ako kakain ng baboy, baka, kahit anong karne, lalo na't yung mamahalin na napakasarap, na bibilin mo pa imported from Tokyo, pagkatapos sasabihin mo sa akin, huwag kang kakain yan kasi yung utot niyan delikado para sa environment, which is BS. Sabi nila, it contributes to carbon dioxide. Tinapang carbon dioxide, 0.04% lang ng atmosphere ang carbon dioxide. Hindi po nakaka-apekto yan. Global warming is not even global warming because there is global cooling and it's a normal cycle of the world and at the same time, climate changes all the time. Anak ng tinapa. Okay, so ano nangyari? Humihingi ngayon ng bayad. 2 milyong won or $1,500 per aso humihingi. Sige, titigilan namin yan para sa aso. Pero bayaran nyo kami yung sa gastos namin sa mga aso. $1,500 per dog in the next 5 years. Plus, babayaran mo pa yung pasilidad nila kasi tinatanggal mo yung negosyo nila na tinatangkilik naman ng mga tao. Ano karapatan ng majority na sabihin, yan po sinatawag nilang tyranny of the majority. That's why ang Amerika po, hindi talaga democracy. Republic po sila.
Hindi po sila democracy. Kasi ang democracy is, pag marami kayong magkakasama, talo na yung mga mas konti. Even if 51% versus 50%, or even 50.1% versus 49.9%, talo ka na nun. Ang gusto po nila, republic. That's why mayroon silang electoral college. Okay? So, tinan mo na lang yung multa, anak ng tinapa. So, ang nakakatuwa rin, meron pala silang Korean Association of Edible Dogs. Plus, ito pa, according to polls, yung ban po against eating and selling dogs, 56% lang po ang nag-agree. So, it's not a vast majority. It's still around 50%. And with the error, baka 53% lang yan. So, makikita po natin na tolerance na po pinaka-importante. Let's be kind. We are kind to our pets, but we are not kind to our food. Pero hindi natin kakainin niya kung hindi masarap. Kung walang demand, titigil din po yan. Huwag niyo po ipe-pressure ng mga protesta-protesta kasi kagaya po ng protesta against oil, meron pong binaril na, nagpo-protesta na hinarang kasi yung kalye. Ilang linggo na hinaharang, hindi tuloy makadaan yung mga tao. Nabaril. Actually, 2 binaril ng mama. Ako, agree po ako dyan kung hindi lang bawal. Pinost ko po yun eh. I would agree. Pag nakakaabala ka na sa ibang tao, inaapakan mo na yung mga rights ng ibang tao, masama na yon. Okay, ang tabayan po next program, Balitang Bayan with Drew Nalsino. Happy birthday, John Kitalig Aliw, broadcasting driver. O, sino ba? Evelyn Leoncio, asawa ni Kuya Wenner. O, kumusta na yung asawa mo, Wenner? Tapos, sino pa ba? Yan na. Anyway, Balitang Bayan with Drew Nalsino. Mag-iwan po kami sa inyo ng isang bagay sa ngalan po, Eternity for the Passion. Ito po yung Dr. Lejano ng isang bagay na susubil sa inyo pagkakasa! Kikitil sa inyong pagkakasala at titimo sa inyong kaisipan na huwag makikiapi. Yes, yes, yo! Topasyo! Babayagin. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapasio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yo!